Everyday, lalo ko nakikita ang pagmamahal ni Jesus sa akin, sa inyong lahat na mga naglagak ng pananampalataya sa Kanya at sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, ang Kanyang simbahan o ang Kanyang church. Okay? Ang Kanyang iglesia, ang Kanyang bride. Tayo po yun. Tayo mga believers. Tayo po ang Kanyang iglesia. Ito pong katawan natin ang Kanyang bride. Naintindihan niyo po ba yon? Hindi po building, hindi certain organization at lalong hindi institution. Ang kukunin po ni Jesus sa rapture ay mga individual na naglagak ng pananampalataya sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya po, sa totoo lang po, no, kung makikita po ninyo yung katotohanan ng rapture, yung aalisin niya ng kanyang pinakamamahal na iglesia dito sa mundo para pumasa kanya magpasawalang-walang hanggan ay napakagandang illustration ng tunay na pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya nakapagtataka may mga taong gustong umundergo ng tribulation. Alam po ninyo, hindi ko po kontrolado ang kanilang isip. Kahit ilang beses kami mag-preach dito kung talagang that's their view, that will be their view. But it's very dangerous because sa totoo lang po, para mong hindi pinaniniwalaan ang kanyang pag-ibig na dakila sa iyo. Diba? So, I just let the Lord deal with them. But importante kung naniniwala ka na ira-rapture ka dahil sa ginawa niya sa krus at naniniwala kang mahal ka ni Jesus, beautiful, beautiful, beautiful. Maganda. Okay, bigyan ko po kayo ng isang illustration. Ito pong si John the Beloved. Kung tawagin nga po siya. John the Beloved, hamunin ko nga po kayo. Hindi ba 4 po ang Gospels? Saan po ninyo mababasa yung the Beloved of Jesus? Okay? Saan niyo mababasa yung the Beloved of Jesus? Doon lamang po sa Gospel ni John. Okay? Doon lamang po sa Gospel ni John ninyo mababasa. Ibig sabihin si John, he view himself as someone loved by Jesus so dearly. And that should be our view sa ating mga sarili. Okay? Yung beloved. Yes, I am the beloved of Jesus. Okay, bigyan ko po kayo ng example, no? Alam po ninyo, nung si Jesus ay binautismuhan, syempre ni John the Baptist, one na taga-bautismo, no? Juan Bautista. Nung binautismuhan po si Jesus, nabuksan ng heaven, di ba? And then may narinig silang tinig. Ano po sabi ng tinig? Sa English ko po sasabihin kasi nandito yung pag-aaral natin eh. Pwede rin po sa Tagalog pero mas maganda po kasi sa English eh. Sabi ng tinig, Diyos Ama ito ha. Sabi ng Diyos Ama, God the Father, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Oh, di ba? Ano ulit? Ito ko yung sabi ng Diyos Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Beloved Son. Okay. Pagkatapos bautismuhan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, the Lord Himself, the Lord Jesus, umakyat sa bundok, di ba? 40 days and 40 nights siya roong mag-aayuno. Alam naman niyo yung kwentong nun, di ba? Nasa disyerto siya, nananalangin and all that, you know? Oh. Tapos, di ba, nagpakita sa kanya si Devil, si Satan, si Satanas? Oh. Kung ano nung binigay na temptation sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pero may sinabi doon si Satan kay Jesus na very striking. Di ba, dinala si Jesus doon sa mataas na lugar. Di ba? Tapos sabing ganun ni Satan kay Jesus, "If you are God's son, pwede kang tumalon dyan." Ganun, di ba? If you are God's son. Anong sabi ni Satan? If you are God's son. Sa Tagalog, kung ikaw ang anak ng Diyos. Anong sabi ni Satan? If you are God's son. Pero anong sabi ng Diyos sama kay Jesus? "This is my beloved son." May tinanggal na word si Satan. Ano yun? Yung salitang beloved. Mga kaibigan ko at mga kapatid ko kay Kristo, yan po ang gustong gawin ni Taning, ni Satanas sa atin.
ang alisin sa ating isipan na tayo ay kanyang beloved, na tayo ay kanyang iniibig, that Jesus truly loves us. Yan ang gustong gawin ni Satanas, ang alisin ang katotohanan yan sa atin. Yan ang gustong gawin ni Satanas, ang alisin sa ating puso at isipan na tayo ay beloved of Jesus. Tinanggal niya, di ba? Inumit po niya yung term na yaon. Okay. Remember nung si Jesus ay pumunta sa Tabor, Mount Tabor, sa bundok ng Tabor. Why? Nanalangin Panginoong Hesukristo sa kanyang mahal na Ama. Pero may nangyari po dito. Sino yung nag-appear sa kanya? Moses and Elijah. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo, bagamat meron po siyang mga tinatawag na 12 na mga disipulos o disciples, nagdala lang po siya ng 3 disciples niya doon sa bundok. Ang pangalan ng dinala niya ay si Peter, which means rock, si James, which means replacer. Again, James means replacer, and si John means grace. Anong ibig sabihin ng mga pangalan na yan? Ha? Ibig sabihin, si Peter, ang pangalan niya, ibig sabihin niyan sa Hebrew, rock. Ngayon naman yung James, ibig sabihin, replacer. Ibig sabihin, tagapalit. No? Tapos, yung pangalan naman ni John, ibig sabihin, grace. So, lumalabas. Okay? Kasi pag sinabi mong rock, si Peter, rock, doon sa rock isinulat yung 10 Commandments, hindi po ba? Sa rock isinulat yung 10 Commandments. Because we have a true rock, si Jesus Christ. Hindi po magagalaw yan. Pero yung pangalan ni Pedro, maliit na rock. Kumakatawan yan sa law. No? Kaya nga po, kung titignan mong mabuti, the rock o yung pinagsulatan ng law, okay, sumisimbolo kay Pedro yung law, ay pinalitan ng grace. Bakit pinalitan? Kasi ang pangalan po ni James ay ang ibig sabihin ng replacer. Kaya ibig sabihin nun, yung pangalan naman ni John ay grace. Kaya the law has been replaced by grace. Yun pong ibig sabihin yan. Yung mga nag-click-link pa sa law, tignan nyo, magagalit kayo, pero yun pong katotohanan diyan. Okay? Tapos nagsalita yung tinig doon sa heaven. This is my beloved son. Di ba? May narinig uli sila. Pero bago po nagsalita ang Diyos Ama, may nangyari. Di ba? Sa sobrang takot ni Pedro, siya po ay nagsalita. Natakot siya eh. Nakita niya si Jesus, nag-transfigure. Lumabas yung kanyang pagka-Diyos. Puting-puti siya, no? Tapos nandun si Elijah at si Moises. No? Pagkatapos nun, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ibig po ninyo, Lord, magtatayo po kami ng 3 kubol. Kubol, yung parang mga tahanan doon. Isa po sa inyo, isa kay Moises, at saka isa kay Elijah. Biglang nagsalita yung tinig. This is my beloved son. Listen to him. Again, anong sabi ng tinig sa langit? This is my beloved son. Listen to him alone. Yun ang gusto sabihin noon. Kasi si Pedro, ipinapantay niya si Jesus kay Elijah at kay Moses. Parang lumalabas, ipinapantay niya. Kasi tignan po ninyo ha, gagawa ko tayo ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa sa kanila, isa kanya. Pero ayon ng Diyos Ama yun. This is my beloved son. Listen to him because si Jesus ay nagre-represent ng grace. Because si Jesus mismo yung grace. Si Moises, nire-represent niya ang law, at si Elijah, nire-represent niya ang mga prophets. But hey, this is my beloved son. He is grace himself. Listen to him. Listen to him. Jesus is the person of grace. Listen to him. May tatanungin po ako sa inyo. Sino sa lahat ng disciples, sino sa lahat ng disciples ang nag-end sa cross? Sa lahat ng mga disciples ni Lord Jesus, sino ang nasa cross? Si John. It means grace. Tandaan po ninyo, naduwag yung ibang mga disciples, including Peter, including James, including all mga disciples ni Lord Jesus. Pero si John, knowing that he is the beloved of Jesus, nandun siya sa krus ng Kalbaryo at sa kanya pa ipinagtagubilin
ni Jesus ang kanyang nanay na si Maria. Naalagaan nito dahil siguro nagkakaedad na or something. Pero tandaan po ninyo, if you know that you are the beloved of Jesus, you have the courage na magpatuloy kahit na alam mo na nakakatakot ang situation. Sapagkat yung love ni Jesus, knowing that Jesus loves you, yes, nandoon po yon. Nakita po ninyo, nung bandang huli, nirestore pa si Peter kasi marami siyang sabi nga nung ibang theologians lang pumalpak siya. Pero hindi, because Jesus is good. Pinagluto pa nga siya, di ba, ng mga tilapia. Oh, Peter, do you love me? 3 times. Alam na po ninyo yun. Nung muling pagkabuhay, tingnan po ninyo, nung muling pagkabuhay po, hindi po ba tumakbo sila sa libingan, mas naunang nakarating doon si John. Because si John, it represents grace. Laging nauuna ang grace. Amen? Tapos yung nandun sa Last Supper, sino yung nakahilig sa dibdib ng mahal na Panginoong Jesus? Si John. Tapos si Peter Sumenias, pakitanong nga ko sa inyo magkakanulo, makinig po kayong mabuti. If you are a person under grace, talagang mas malapit ka kay Jesus. Pero if you are a Christian tapos naniniwala ka yung performance mo, pwede kang gawing banal, pwede kang gawing iligtas, nakabase ka sa iyong sariling gawa, para kang si Peter, nasa malayo ka, kaya kailangan mo pang sumenias dun sa mga under grace para magtanong sa Panginoon. Piling mo malayo ka kay Jesus if you are someone under the law. Pero pag grace ka, nakahilig ka sa kanyang dibdib, mas maganda. If you are a person under grace, you don't rely on your good works para i-save ka. You only rely to what He has done. Kaya sabi ko nga po, ang lahat ng mararapture ay yung mga nagtiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. If you know everything about grace, about the love of Jesus, confident kang alam mo, irarapture ka. Hindi dahil sa mabubuting gawa mo, kundi dahil sa ginawa niya sa krus. Good morning.